Aalis ka ng bansa? Papaano na tayo, Alex? Malungkot na salita ng dalaga. 3 years is too long para kay Natasha. 1 linggo nga lang hindi niya makikita ang kasintahan, parang mababaliw na siya. Ano pa kaya ang 3 years? Aniya pa, habang hindi mapipigilan ang mga luhang umaalpas. 1 taon pa lang si Alexander sa kanyang trabaho, ngunit kaagad na siyang na-promote. Nahihinayang siya na palampasin ang napakagandang opportunity. Aside na mabilis siyang makapag-ipon para sa pinapangarap niyang magandang buhay nila ni Natasha, malaking tulong din ito para sa may sakit niyang nanay. Ang nanay lang ni Alexander ang kasakasama niya simula pa noong nabubuhay siya sa mundo. Mag-isa siyang binubuhay ng kanyang ina. Iginagapang ni Aling Mercedes ang pag-aaral ng kanyang anak nang abot sa kanyang makakaya. Kaya ngayong may sakit na ang nanay niya dahil sa labis na pagtatrabaho noon, panahon na para ibalik naman ni Alexander ang pagpapakahirap na ina noon para buhayin at pag-aralin siya. Masakit, pero naintindihan naman ni Natasha ang pinupunto ng kasintahan. 7 taong naging magkasintahan si Natasha at Alexander. Nasa 3rd year high school pa lang si Natasha noon, at 4th year naman si Alexander. Sobrang dami na ng mga pagsubok na pinagdaanan ng kanilang relasyon, ngunit patuloy pa rin silang kumapit sa isa't isa. At ang lahat ng mga pagsubok na yun ay siyang nagpapatatag lalo ng kanilang pagmamahalan. Itong dumating na pagsubok ngayon ng kanilang relasyon, maituturing ni Natasha na pinakamahirap sa lahat. Sana lang malalagpasan pa rin nila ito. Panalangin ng dalaga. Napakasakit lang para kay Natasha na kailangan pa talaga nilang magkalayo. Kung kailan na matatapos na sana niyang pag-aaral nitong taon at matupad na ang pinapangarap nilang kasal ni Alexander, saka naman na-promote ang binata at kinakailangan pang umalis ng bansa. Ang kasal na pinananabikan ni Natasha na maganap sana pagkatapos ng kanyang graduation ay naudlot. At ngayon, binabalak nilang matutuloy pagbalik ni Alexander pagkatapos ng 3 taong kontrata sa ibang bansa. Nangangako si Alexander na a-attend muna ng graduation ni Natasha, saka siya lilipad patungong UK. Si Alexander ang pinakamahalagang tao na inaasahan ni Natasha na makakasama niya sa araw ng kanyang graduation bukod kay Cassie at Aling Sonia. Siyempre, mas espesyal si Alexander dahil long-time boyfriend niya ito at mahal na mahal niya pa. Si Cassie naman ang kanyang best friend at pinagkakatiwalaan sa lahat ng mga bagay, whether it's about sadness or happiness man. 15 years old pa lang si Natasha nang maulilang lubos. Nalunod ang barkong sinakyan ng mga magulang niya. Bumiyahe ang mga ito paluwas ng Manila para sana mag-deliver ng mga iba't ibang gulay at prutas. Mga RTWs naman ang inuuwi ng mga magulang niya pagkabalik mula Manila. Katiwala nila si Aling Sonia na mother ni Cassie na siya namang best friend ni Natasha. Ngunit ang negosyong naiwan ng mga magulang ng dalaga ay hindi na pangalagaan ng maayos ni Aling Sonia dahil kulang naman siya sa kakayahan para mag-buy and sell. Kung kaya, natigil ang negosyong buy and sell. Sa halip, ginawa na lang na simpleng tindahan ng mga gulay at prutas ang dati nilang pwesto sa palengke. Nairaraos din naman ni Aling Sonia kahit papaano. Ang puhunan na naiwan ng mga magulang ni Natasha ay napapanatili pa rin ni Aling Sonia. At ito ang ginamit ni Aling Sonia para makapag-aral si Natasha at makapagtapos hanggang college. Pero syempre, nag-working student pa rin ang dalaga para kahit papano makatulong man lang para mabawas-bawasan ang mga gastusin ni Aling Sonia. Lalo pa at dalawa na sila ni Cassie na sabay nag-aaral ng college. Pareho silang kumukuha ng kursong nursing. At ayun, sabay-sabay din silang gagraduate sa taong iyon.
Although masaya si Natasha dahil sa wakas gagraduate na rin siya, pero nakakublay pa rin ang labis na kalungkutan dahil iiwan naman siya pansamantala ni Alexander. And take note, it was the first time na magkahiwalay sila ng ganoon katagal. Kilala ni Natasha si Aling Mercedes, hindi lingid sa kaalaman ng dalaga kung gaano pinaghirapan ng Ale para makapag-aral lang si Alexander. Kaya naman, wala siyang karapatan para pigilan ang kasintahan dahil nakikita naman niya kung gaano nagpapakahirap ang Ale para lang makapagtapos ang kanyang anak. Masakit. Oo, sobrang sakit. Pero wala na siyang magagawa kundi ang pumayag na lang. Mabuti na lang at nandyan palagi si Cassie. Nahihingahan niya sa lahat ng sakit at sama ng loob. Ano ka ba sis? Ngumiti ka nga. Graduation natin ngayon oh. Pangungumbinsi pa ni Cassie para mapilitang sumaya ang kaibigan. Magkapatid na ang turingan ng dalawa kahit nung buhay pa ang mga magulang ni Natasha at mas lalo pa silang naging close simula nung naulila ng dalaga. Smile sis! Mamaya malulungkot si Alex kapag nakikita kang ganyan. Dagdag pa nito. Pero ewan ba, hindi talaga niya kayang ngumiti. Tugon niya. Papaano siya makakangiti kung kinabukasan hindi niya na makikita ang kasintahan? Wika niya habang pinipilit ang sarili na huwag maiyak. Samantala, mag-uumpisa na ang graduation, ngunit wala pa rin si Alexander. Hindi na ito naka-online kagabi pa. At magpasa hanggang ngayon, hindi pa rin niya ito na-contact. Pati ang personal number nito, hindi na rin matatawagan. Binalot ng labis na kaba at pag-alala ang buong pagkatao ni Natasha. Hindi niya na maiintindihan kung ano na ang nararamdaman niya sa mga oras na iyon. Sobrang nahihina na siya na para bang hindi niya na kayang umakyat pa ng stage para kunin ang kanyang diploma. Relax ka lang sis. Tapusin muna natin tong graduation natin. Huwag kang mag-isip ng masama sis. Ayos lang si Alexander. Baka nalobat lang. O di kaya, baka naipit sa traffic. Kaya hindi nakarating kaagad. Pero kung hindi talaga siya makakarating, mamaya samahan kita papunta sa kanyang apartment. Pang-aamo pa ni Cassie. Mabigat ang mga hakbang ni Natasha habang umakyat ng stage. Sinusubukan pa rin niyang kontakin ng nobyo until the last minute. Pero ganoon pa rin. Pagkatapos ng graduation, dumiretso kaagad ang dalawa sa apartment ni Alex. Ngunit wala silang naabutan doon. Kahit si Aling Mercedes, wala na rin. Isang magandang dalaga daw, sakay ng magarang kotse, ang sumundo raw kay Aling Mercedes kahapon. Ipapagamot daw sa magandang ospital ang Ale. Punong-puno ng pagtataka ang dalawa. Sino ang babaeng sumundo kay Aling Mercedes? At bakit gano'n na lang ito kabilis na sumama ang Ale? Ang alam ni Natasha, wala nang iba pang kamag-anak si Aling Mercedes. Silang dalawa na lang ni Alexander ang namumuhay mula nung iniwan sila ng kanyang ama. Pati si Cassie, wala ding idea kung sino ang mga taong sumundo kay Aling Mercedes. Wala ng choice ang dalawa kundi ang dumiretso sa kumpanyang pinapasukan ng kasintahan ni Natasha. Nanginginig ang buong kalamnan ng dalaga. Kung wala si Cassie, tiyak mabubuwal siya sa kanyang kinatatayuan. Hindi niya sukat akalain na magagawa pa rin siyang lokohin ng kasintahan. Si Alexander na buong buhay niyang pinagkatiwalaan ay isa palang napakalaking sinungaling. At ang sobrang ikinasasama pa ng loob ni Natasha kung bakit hindi sinabi ng diretso sa kanya. Mas maiintindihan at matatanggap sana niya kung sinabi lang ito ng diretso ng lalaki. Hindi ganito na pinagmumukha lang pala siyang tanga ni Alexander. Hindi pala trabaho ang pinunta nito sa ibang bansa, kundi honeymoon. Si Alexander na nangako sa kanya na pakasalan siya pagkatapos ng graduation nila
ay ibang babae pala ang pinakasalan. Nag-iisang anak daw ito ng may-ari ng kumpanyang pinapasukan ng binata. At dahil nag-iisang anak, natural na silang magmamana sa mga maiiwang negosyo ng mga Monsanto. Kwento pa ng mga empleyado na nakausap nila. Yun ang usap-usapan na lumalaganap sa buong kumpanya. Huwag ka munang maniwala, sis. Kailangan mo munang makausap si Alexander. Siya lang ang makapagsabi sa'yo kung ano talaga ang totoo. Payo pa ni Cassie. Pero sapat na para kay Natasha ang mga narinig niya. Hindi naman mabubuo ang kwento kung walang pinagmulan eh. Dagdag pa ng dalaga. At ang biglang pagkawala ni Alexander ay sapat na para paniwalaan niya ang lahat ng mga nalalaman. Ang sama-sama talaga niya, sis. Dahil ba sa mahirap ako at ulila pa? Kaya ba niya ako nagawang talikuran ng basta na lang? Ano pala yung 7 taon naming pinagsamahan? Wala bang halaga sa kanya yun? Ang laki ko palang tanga na nauto niya sa loob ng 7 taon. 7 taon yun kasi. 7. Pag-ulit pa niya, kung ayaw niya na pala sa akin, bakit hindi niya sinabi? Patuloy sa paglabas ang mga hinanakit ni Natasha habang walang ampat ng mga luha sa paglandas. Nakikinig lang si Cassie. Wala naman na siyang masasabi dahil totoo naman talaga ang sinasabi ng kanyang kaibigan. Pero kahit papaano, nahihirapan pa rin si Cassie na paniniwalaan na niloloko lang ni Alexander si Natasha dahil nakikita niya kung gaano minahal ni Alexander ang kanyang kaibigan. Linggo ang lumipas hanggang umabot ng buwan, ngunit wala pa ring Alexander na nagpaparamdam. Siguro nag-enjoy na ito kasama ang mayaman niyang asawa. Kaya naman, nakapagdesisyon na si Natasha na mag-move on na at isiping patay na si Alexander. Mula sa mga oras na yun, sarili niya na ang kanyang iniisip. Kahit ang pangalan ng lalaki, ayaw na ayaw niya nang marinig. Pinalitan niya lahat ng mga social accounts niya. Paraan niya iyon para tuluyang makalimutan ang manlulokong lalaki sa lalong madaling panahon. Hindi ganito ang pinag-usapan natin. Trabahong pinunta ko dito, hindi ang magiging asawa mo. Galit na salita ni Alexander. Hindi mapalagang binata. Hindi man lang siya nakapagpaalam ng maayos sa kanyang nobya. Nangako pa naman siya na dadalo sa graduation ni Natasha bago siya alis ng bansa. Yun pala, naging mas maaga pa ng isang gabi ang flight niya. Sa sobrang pagmamadali, nakalimutan tuloy niya ang kanyang cellphone. Nawala rin naman kasi sa isip niya dahil inaapura siya ni Fiona. Kahapon pa sana niya gusto manghiram ng cellphone ni Fiona pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya pinapahiram nito. Ang daming mga alibay ng babae. Halata talagang iniiwasan ni Fiona na pahiramin siya. Nanggigigil niyang isip, gusto lang naman niyang tawagan ng kasintahan. Hindi akalain ni Alexander na sobrang obsessed na pala si Fiona sa kanya. Akala niya, tanggap na ng babae noong tinanggihan niya ito. Pero humanap lang pala ito ng magandang tiyempo para mahulog siya sa patibong ni Fiona. Ginamit lang pala nitong kasangkapan ang kanyang trabaho. At ang masama pa, idinamay pa nito ang kanyang nanay na nanahimik lang naman sana sa kanilang bahay. Papaano pa ngayon tatanggihan ni Alexander si Fiona kung hawak na nito ang nanay niya? Isang utos lang ni Fiona, tiyak mapapahamak si Aling Mercedes. Ang tusong babae, sobrang kinamuhian ni Alexander. Kaya naman ngayon, napilitang sundin ni Alexander ang lahat ng gusto ni Fiona. Alam ng Diyos kung gaano niya kagustong makontak si Natasha para lang magpaliwanag. Pero hindi niya maaring ipagsapalaran ang buhay ng kanyang ina. Dahil alam ni Alexander na si Fiona ay talagang hindi nagbibiro. Kaya naman ngayon, kailangan muna niyang makuha ang tiwala ng babae. Pakikisamahan muna niya si Fiona upang hindi mapahamak si Aling Mercedes. Ang daddy na mismo ni Fiona ang lumapit kay Alexander
at taos-pusong nakiusap na pagbigyan muna ang kanyang anak. Nang sa ganun, mapapapayag nila si Fiona na magpagamot. Kaya sila naroon sa ibang bansa para ipapagamot si Fiona. May mental disorder palang babae. Kaya pala, ganun-ganun na lang ito kung magbabanta ng tao. At kung hindi ito magagamot, mauwi sa pagkabaliw si Fiona. Salaysay ng daddy nito. Nangangako naman si Sir Rafael na hindi masasaktan ni Fiona si Aling Mercedes at tutulong din ito sa pagpapaliwanag kay Natasha. Ang kailangan mo nang gawin ni Alexander ngayon ay i-focus ang kanyang atensyon sa baliw na si Fiona. Buwan ang lumipas at nagbunga na rin ang pagtsatsaga ni Alexander kay Fiona para magtiwala ito sa kanya. At sa wakas, napapayag na rin niyang magpagamot ito basta kasakasama siya palagi. Natuwang binata dahil sa wakas, naibalik na rin ang cellphone niya na kung saan si Fiona lang din naman pala ang kumuha. Una niyang kinontak ay si Natasha kaagad. Ngunit sa kasamang palad, hindi niya na ito makontak. Lahat ng mga social media account ng dalaga ay burado na. Halos maibato na lang ni Alexander ang kanyang cellphone. Sigurado siya na nalaman na ni Natasha ang rumors na kumakalat about sa kanila ni Fiona. Sigurado siya na nagdurusa ang dalaga ngayon, ngunit wala man lang siyang magawa. Wala siyang maisip na paraan kung papaano siya magpapaliwanag sa kanyang nobya na ngayon ay dumaranas ng labis na sakit. Hindi naman siya pwedeng tumakas dahil manganganib naman ang nanay niya. Talagang naiipit si Alexander sa sitwasyon. Sobrang laki ang pagsisisi niya. Sana'y hindi na lang siya umalis. Dapat sana'y pinakinggan na lang niya si Natasha. Di sana'y masaya sila ngayon ng dalaga na namumuhay bilang mag-asawa. Simpleng buhay man, ngunit masaya dahil tunay silang nagmamahalan. Oo nga, at simple lang ang magiging buhay nila sana, pero natitiyak naman niyang mapapagamot pa rin niya ang kanyang nanay at naniniwala siyang gagaling ito kahit hindi man sa mamahaling ospital. Ngunit ang pagsisisi ay palaging nasa huli ika nga. Kaya naman walang nagawa si Alexander kundi ang tanggapin ang naging bunga ng nagawa niyang kamalian. Naging kalmado si Fiona simula nung nag-umpisa siyang gamutin ng mga bihasang doktor sa UK. At dahil doon, nag-umpisa na rin si Alexander sa kanyang trabaho sa opisina kung saan pagmamay-ari ng mga Monsanto. Dahil iyon naman talagang ipinunta niya sa ibang bansa. Natasha, please wait for me. Paulit-ulit niyang sambit. Araw-gabi siyang nagdarasal na sana mapapatawad pa rin siya ng kanyang nobya. Gusto niyang personal na mag-explain sa kasintahan para maipaliwanag niya ng maayos ang buong katotohanan. Mas lalo pang ginalingan ni Alexander ang kanyang trabaho. Nang sa ganon, walang masasabi si Sir Rafael. Nais niyang patunayan sa lahat, maging sa Pilipinas o sa abroad man, na hindi siya na-promote dahil lang ginusto ni Fiona, kundi dahil magaling talaga siya sa kanyang trabaho. At nararapat lang ang promotion para sa kanya. Hindi na malayang isang taon na palang lumipas at mag-iisang taon na rin si Natasha sa kanyang pinapasukang hospital. Malaki ang naitutulong ng kanyang trabaho para mabilis niyang makalimutan ang mga problema. Paminsan-minsan, sumasagi pa rin sa isip niya ang lalaking 7 taon niyang minahal. Inamin naman niyang galit siya dito, pero ang 7 taong pagmamahalan nila ay sadyang napakahirap ibaon sa limot. At yun malamang ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, hindi pa rin magagawa ng dalagang humanap ng iba. Napaka-unfair naman ng mundo. Siya na ngayong sinaktan, siya pa yung pinahirapan ng nakaraan. Angal niya. Sagutin mo na kasi si Doc.
Para naman magkakulay ang mundo mo. Pambubuyo pa ni Cassie. Isa lang si Dr. Abarquez sa mga manliligaw ni Natasha. May mga manliligaw din siyang mga nurse na kasama niyang naka-duty sa hospital. Pati ang mga lalaki mayayaman na pasyente sa hospital, nabighani din sa ganda ng dalaga. Pero ni isa sa kanila, wala man lang siyang natitipuhan. Kung sana'y matuturuan lang ang puso, siguradong pipiliin niya na si Dr. Abarquez. Tugon niya. Ayaw ni Natasha na basta na lang siya tumanggap ng manliligaw hanggat hindi pa niya kayang kalimutan ng lubusan si Alexander. Napaka-unfair naman para sa lalaki kung panakip butas niya lang. Dagdag pa niya. Katatapos niya lang umikot sa mga pasyente kasama si Dr. Abarquez na isa sa kanyang masugid na mga manliligaw. Araw-araw kasi silang magkakasama, kaya siguro na-develop ang feelings ng doktor sa kanya. Sa isip pa niya, Natasha Ramirez, pinapatawag ka ng head nurse. Wika pa ng isa sa mga kasama niyang nurse habang kasalukuyan niyang isa-isang nire-review ang mga records ng bawat pasyenteng pinuntahan nila kanina kasama ang doktor. Bakit daw? Pagtatakang tanong niya. At dahil hindi rin naman alam ng kasama niyang nurse kung kaya dumiretso na siya sa opisina. Good morning, ma'am. Bungad niyang bati pagkapasok niya pa lang sa opisina. Pilit pa rin niyang pinapasigla ang kanyang aura kahit na kinakabahan siya habang inaalala kung may nagawa ba siyang kasalanan. Baka sisantihin na siya? Nag-alala niyang isip. Halatang kinakabahan ka, Miss Ramirez. Tugon ng head nurse sa kanyang pagbati. Pakiramdam tuloy ni Natasha, may something talaga. Iligpit mo na ang mga gamit mo ngayon din. And be ready to go. Utos ng kanilang head nurse. Pakiramdam ni Natasha, umakyat bigla ang lahat ng dugo sa ulo niya na para bang nalulunod na ang puso niya. Ma'am? Ano pong nagawa kong kasalanan? Nangangatog niyang boses na tanong. Kumpirmadong tinanggal na nga siya. Pero ano ba talaga ang kasalanan niya? Malungkot niyang isip. Wala kang kasalanan, Miss Ramirez. Nakangiting tugon ng kanilang head nurse. Tila ba nabunutan ng tinig si Natasha nang sabihin sa kanyang na-request pala siya ng isa sa kanilang mga VIP patients para magiging personal nurse nito. Lalabas na daw sa hospital ang mayamang pasyente at gusto nitong si Natasha ang mag-alaga sa kanya habang patuloy pang nagpapagaling sa mansyon nito. Gustong tumanggi ni Natasha. Bakit siyang napili? Ang dami namang mga ibang kasamahan niyang mga nurse na mas bihasa pa kaysa kanya. Natatakot siya na baka magkamali pa siya. At sa huli, nakumbinse pa rin siya ng kanilang head nurse. Ipinaliwanag naman sa kanya ng maayos. Kung kaya, napapayag pa rin ang dalaga. At isa pa, triple ng kanyang salary ang magiging sahod niya. Pwede pa rin siyang bumalik sa hospital na kanyang pinapasukan anytime sa oras na matapos niya na ang kanyang pagsisilbi sa mayamang negosyante. Kaya naman, sa dinami-dami ng magagandang pabor na ibinigay sa kanya, sino ba siya para tumanggi? Natutuwa si Cassie at si Natasha ang napili ng matandang Don. Mag-isa na lang daw nitong pinapatakbo ang marami nitong negosyo. Ilan sa mga mall dito sa Pilipinas ay pagmamay-ari daw ng matanda. Bukod pa sa mga kasino at isa pang TV station na patuloy pa rin namamayagpag hanggang ngayon. Kaya nga daw ito nagkasakit dahil sa sobrang pagod. Kwento pa ni Cassie. Ang totoo, araw-araw naman niyang nakikita ang matanda pero hindi naman siya pinapansin nito. Kaya nga siya nagtataka kung bakit siya pang napili nito. Nagugulhang wika niya kay Cassie. Binabati lang naman niya ito na may kasamang magandang ngiti sa tuwing nagra-round sila kasama ang mga doktor. Unang araw ni Natasha sa mansyon ng mayamang negosyante. Hila-hila niya ang maletang naglalaman ng kanyang mga gamit. Stay-in daw kasi siya. Yun ang request ng mayamang matanda. Siya si Don Federico Altamirano,
Rico kung siya'y tawagin ng mga nakakilala sa kanya. At tama nga ang impormasyon na ibinahagi ni Cassie sa kanya. Solo na naninirahan ang Don sa napakalaki nitong mansyon. And yes, unang araw pa lang ni Natasha sa trabaho, ngunit isiniwalat na kaagad ng Don ang talambuhan niya sa dalaga na para bang napakatagal na nilang magkakakilala. Matyaga namang nakikinig si Natasha sa kwento ng Don. Pero ang mas lalong nagpagulat sa kanya nang sabihin nitong natagpuan niya na ang kanyang mag-ina at malapit na daw niya itong makakasama. Kaya pala ito nagpupumilit na umuwi ng mansyon para paghandaan ang pagdating ng kanyang mag-ina na matagal niya nang hindi nakakasama. Ang inaalala ni Natasha ngayon na baka hindi sila magkasundo ng pamilya nito. Oo nga, at nanghihinayang siya sa malaking sahod pero hindi siya magtsatsaga kapag hindi niya makasundo ang mga ito. Ngunit nasa ibang bansa pa raw ang anak ng Don at medyo matatagalan pa bago ito makauwi ng bansa. Kaya naman may natitira pa siyang ilang buwan para pagsilbihan ng Don. Malay niya ba kung masama palang ugali ng pamilya nito? Sa isip niya. Patuloy sa pag-ikot ang mga araw at hindi na malayang 3 buwan na pala siyang naging personal nurse ng Don. Habang tumatagal, mas lalo pa siyang napalapit sa matanda. Hindi na amo ang turing niya dito, kundi isang ama na. Lalo pat nangungulila si Natasha ng pagmamahal ng isang ama. Namilog ang mga mata ni Natasha nang sabihin ng Don na gusto siya neto. Bigla namang humahalakak ang Don nang makita niya ang reaksyon ng dalaga. Yes, gusto kita. Pag-ulit pa nito, gusto kitang maging daughter-in-law. Paliwanag ng Don. Sa pagkakataong iyon, hindi lang mga mata ng dalaga ang namilog, kundi pati pa butas ng ilong niya. Yes, iha. Tamang narinig mo. I like you. I like you to be my daughter-in-law. Daughter-in-law po? Pag-ulit pa niya para makasigurado sa kanyang narinig. Nakangiting tumango ang matanda. Ngunit kaagad namang tinanggihan ni Natasha ang alok ng Don. Dahil may kasintahan na raw siya, pagsisinungaling pa niya. Ngunit natawa lang ang Don. Ipina-background check na pala siya bago pa siya kinuhang personal nurse ng mayamang Altamirano. Samantala, nayanig ang mundo ni Alexander ng isang araw, biglang may dumating na hindi inaasahang bisita sa kanyang opisina. Nagpakilala itong isang abogado. It was Attorney Jason Salvador, isa sa mga abogado ni Don Federico Altamirano. Labis ang pagtataka ng binata. Bakit siya pupunta ng abogado ng kilalang negosyante? Hindi ba dapat kay Sir Rafael ito dumiretso? Sa isip niya. O baka nagkamali lang ng opisinang pinuntahan ito? Mga katanungan niya sa kanyang isip. Isa lang naman siyang hamak na empleyado ng kumpanya na pagmamay-ari ni Sir Rafael. Subalit iginiit ng attorney na hindi siya nagkamali ng tinungong opisina. Kaya naman, napakalaking karangalan para kay Alexander na sinadya pa talaga siya ng abogado nito. Siguro nagustuhan ng Don ang ginawa niyang business proposal para sa dalawang kumpanyang nagsanib puwersa. Sa kabilang banda, hindi matutumbasan ng kahit anong salita ang sayang nararamdaman ng Don nang malamang nasa kumpanya pala ng kanyang kaibigan ang anak na pinanabikan niyang makita. Naglaho ang tuwang nararamdaman ng binata nang mag-umpisa nang i-discuss ng attorney ang pakay ng pagpunta niya. Ang katotohanang dala ng attorney ay siyang yumanig sa buong pagkatao ng binata. Papaano niya ngayon papaniwalaan ang katotohanan na siya pala isang Altamirano? Imposible. Sa isip niya, halos araw-araw na laman ng diaryo at television ng Altamirano Group of Company. Pero kahit minsan, hindi man lang nagawang aminin ng nanay niya
ang katotohanan. Hindi man lang sumagi sa isip nitong ipagtapat sa kanya ang tunay niyang pagkatao na kung tutuusin, napakalapit lang pala ng kanyang ama. Kung hindi dahil kay Atty. Salvador, hindi niya malaman na siya pala ang nag-iisang tagapagmana ng lahat ng mga negosyo at ari-arian ng negosyanteng si Don Federico Altamirano. Wala man lang nabanggit ang nanay niya tungkol sa kanyang ama na malapit lang pala sa kanila. Sa halip, pinagsisikapan lang ng nanay niya na makapag-aral siya kahit magkanda kuba-kuba na ito sa pagtatrabaho. Kung kaya, humantong sa matinding karamdaman ang naging kapalit sa pagsisikap nitong mapag-aral lang siya. Batid niyang may mabigat na dahilan si Aling Mercedes, kaya naman hindi niya sinisisi ang kanyang ina. Bagkus, matinding pagkahabag pa ang kanyang nararamdaman dito. Ngunit ngayong nahanap na siya ng kanyang ama, wala na siyang magagawa kundi ang yakapin ang katotohanan na siya pala ay nagmula sa isang marangyang pamilya. May mga bagay muna siyang ayusin bago tuluyang lisanin ang kumpanyang naghubog sa kanya para mas lalong lumalim ang kanyang karanasan sa mundo ng negosyo. Hindi na rin inusisa pa ni Alexander ang kanyang ina. Ayaw niya nang madagdagan pa ang paghihirap ng kalooban nito. Ang nais niya lang ay gumaling na ito ng tuluyan. Sa kabilang banda, nalaman niyang may malubhang sakit din pala ang kanyang ama. Siya na lang ang inaantay para mag-take over sa pamamahala sa mga negosyong mag-isa niyang mamanahin mula sa mayaman niyang ama. Labis ang pagkagulat ang sumalubong kay Alexander ng isang araw. Dinalaw niya ang kanyang ama sa sarili nitong tahanan. Kitang-kita ng sariling mga mata niya kung paano inalagaan ni Natasha ang kanyang ama. Kaagad na binalot ng matinding pagsiselos ang buong pagkatao ng binata. Tatalikod na sana siya para humakbang palabas, ngunit natanaw pala siya ng kanyang ama na hindi niya sukat akalaing kilalang-kilala pala siya nito. Katulad niya, ganun din ang pagkagulat ni Natasha nang magtama ang kanilang mga mata. Kaagad na nakabawi ang dalaga. Biglang dumilim ang aura nito, lalo na nung ipinakilala sila ng Don sa isa't isa. Kung galit si Natasha sa kanya, mas lalong galit siya. Hindi niya matatanggap na ang babaeng minahal niya ay pumatol sa isang matanda at sa ama niya pa. Ganito palang ginawa ni Natasha mula nung iniwan niya ito. Kuyom niyang kamaong sambit sa sarili. Mali pala ang pagkakilala niya sa babaeng sinisinta. Umigting ang panga ng binata nang masaksihan kung papaano nagbubulungan ang dalawa. Kitang-kita mismo ng kanyang mga mata kung gaano kalapit si Natasha sa kanyang ama. Hindi na nahihiya. Tukoy niya sa dalawang taong kaharap niya sa mga sandaling iyon. Yes, iha. Siyang sinasabi ko sa iyo. Ang anak ko. Ang nawawala kong anak. Pabulong na tugon ng Don. Lingid sa kaalaman nila, halos patayin na sila sa talim ng titig ni Alexander. Ngunit hindi man lang napansin ng dalawa ang panggalaitin ng binata dahil abala ang mga ito sa pagbubulungan na ngayon ay naging seryoso na ang mukha ng dalaga. Oh, tapos na kayo? Sarkastiko niyang tanong na halata ang galit na kumawala sa mukha nito. Yes, galit na galit siya. Hindi na pala siya dapat na mag-alala pa sa kanyang ama dahil mayroon naman palang nag-aalaga nitong isang magandang dalaga. Bulong niya sa sarili. Masamang titig ang ipinukol ng dalaga sa kanya na para bang halos patayin na siya nito sa pamamagitan ng tingin lang. Walang may gustong magbaba ng pride sa kanilang dalawa. Pareho silang galit. Pareho silang ayaw magpatalo. Alam ng Don kung ano ang nakaraan ng dalawa. Kung kaya, siya na ang gumawa ng paraan para muling magkabalikan ang dating magkasintahan.
Pero napansin niya ngayon na mas lalo patuloy na magkagalit ang dalawa. Batid niyang pinagsisilosan siya ng kanyang anak. Kaya naman, kaagad siyang gumawa ng paraan bago pa lumala ang alitan ng dalawa. Son, mali ang iniisip mo. Nag-iisa lang ang babaeng minahal ko at walang iba kundi ang nanay mo. I admit, I like Natasha a lot. I like her to be your wife. Mahabang litanya ng Don. Kaya nga sinadya niyang kuning personal nurse ang dalaga para maprotektahan ito dahil saksi ang Don kung gaano kadami ang mga manliligaw ng dalaga. Pero sir, hindi maaari dahil may asawa ng anak mo. Pagputol pa ni Natasha sa gusto pa sanang sabihin ng matanda. Hindi nakaimik si Alexander. Wala siyang mahagilap na salita para ipagtanggol ang sarili. Sa laki ba naman ang kasalanang nagawa niya sa dalaga? Nararapat lang na kamuhian siya nito. Kaya naman, ang Don na mismo nagpaliwanag kay Natasha para sa kanyang anak. Sapagkat natitiyak niyang pakikinggan siya ni Natasha. At hindi nga siya nagkamali. Ang kaninang galit na mukha ng dalaga, ngayon ay naging maamo na, tanda ng pagtanggap niya sa paliwanag ng Don. Kasunod doon, kaagad nilang plinano ang kasal ng dalawa na pinaghandaan na pala ng Don simula pa nung unang araw ng pagtatrabaho ni Natasha sa kanya bilang personal nurse nito. Naganap kaagad ang engranding kasal ng dalawa na dinaluhan of course ni Aling Mercedes na kanyang ina na noon ay magaling na mula sa matinding karamdaman. Muli sila nagkabalikan ng Don at nagsama sa isang bubong bilang mag-asawa. Naroon din ang mga business partners ni Don Federico. Siyempre, ginamit na rin niya ang pagkakataong iyon para ipakilala sa lahat ang kanyang nag-iisang anak and soon to be the next president of Altamirano Group. Medyo naiilang pa rin si Natasha sa presensya ni Alexander. Marami na nangyari sa 3 taong nagdaan, ngunit hindi sumusuko sa panunuyo si Alexander sa dalaga na ngayon ay kanyang asawa na. Ramdam niyang mahal pa rin siya nito at may tiwala siya na malapit niya nang makuha muli ang puso ng dalaga. Ilang linggo lang at hindi na rin nakatiis si Natasha. Bumigay na rin sa wakas ang dalaga at muling nagtiwala. Sa pagkakataong iyon, hindi na siya binigo pa ni Alexander. Ipinangako ng lalaki na wala siyang ibang mamahalin habang buhay, kundi ang kanyang pinakamamahal na asawa lang.